guys! It's me again, Mommy Cherry. For today's video, samahan nyo kaming mag-set up ng backdrop and other decorations sa Okada, Manila. Maaga ang call time kaya maaga din ang gising at paghahanda para sa isang buong araw na setup. Good morning guys. So, as you can see kanina, dami namin hinakot. Kami lang. Anyway, let's go to Okada. Come on! So, andito na kami sa Okada and merong nire-repair na area dun sa gate 4. So, ikot ulit kami. Dito tayo. Dito sa Okada guys, bago kayo makapag-set up, dito muna kayo sa gate 4 dadaan. Tapos, kailangan may printed kayo na permit. Kasi kung wala kayong printed na permit, hindi kayo aaskaso. Sell kayo. Always bring permit with you. So, kakatapos lang ng briefing ni Sir. Actually, dito guys, medyo kilala na ako ni Kuya. Kasi kapag nagsiset up dito, kailangan mo talaga, normally, ako talaga yung nag-i-ingress officer. So, pag dito sa Okada, so, ayan. So, bawal pala mag-vlog. The problem is, dahil walang ID. Hay, nako. Talagang hindi mo maiwasan, no? Sa kada event talaga merong glitches. It's either walang ID. Then, so, ayun na nga guys, no? Napagsabihan tayo kanina na bawal daw mag-vlog. So, however, I will be deleting some of the videos, some of the footage. And gusto ko lang sa inyong sabihin guys na dito sa Okada, medyo strict sila. Hindi pala medyo, strict talaga sila when it comes to ingress, yung mga permits, yung kaya kailangan. Tapos especially ID. Yung ID nila, hindi yung normal na ID. Kailangan yung valid ID. UMID, passport, yung what else pa yon, yung Philippine ID, ganyan. So, kailangan valid yung ID nyo or else hindi kayo makakapasok. Just like yung isa naming kasamahan dito, hindi makakapasok kasi hindi nga pwede yung kahit na sinabi ko na, sir, baka pwede yung ID ko na lang, ganyan. Hindi talaga pwede, wag nyo nang ipagpilitan. Tapos, isa pa dito guys ay yung mga ang tawag dito, yung mga ingress nila, meron silang grand ballroom, meron din silang cove, meron din silang glass ballroom, ganyan. Iba-iba po yung mga pasukan ng mga truck noon. So, wag po tayong pakampante kasi dito po sa Okada, napakalaking venue ni Okada. However, yun nga po, mababait ang ating mga guards and very assisting naman sila. And ang nakakaano lang talaga dun, syempre, nasunod lang din sila sa protocol. Hindi talaga, kapag bawal, wag nyo na ipagpilitan, ha? At ayun, sana dito sa, kung mapapanood nyo man ito at mga stylist din kayo, please guys, iwasan nyo na lang yung mga bawal. Tapos, bago naman yan yung mga permits, i-email yan prior to your event. So, maiging magbasa kayo ng inyong mga details ng
ng ano nyo, ng tawag dito? Details ng event nyo. Okay? So, wag basta-basta pupunta dito. So, pag sinabi nyong Okada, uy, ang laki ng Okada, magandang ganyan. Pero may malaking responsibilities yun when you do set up dito sa Okada, ha? Ayun. So, ngayon kasi ay lean season. So, medyo walang masyadong ibang supplier. Tayo lang. And, however, yun, sunod lang talaga sa protocol. Okay? By the way guys, in addition pala, kapag dito pala kayo sa kahit na saang venue ng Okada, may mag-a-assist sa inyo kung saan kayo mag-e-entry. Lahat ng mga supplier dito ina-assist. Maliban na lang pag peak season, yung peak season talaga mostly mga may regular supplier, automatic alam na nila kung saan sila pupunta, hindi na ina-assist. Pero kapag mga bago, mga first timer, yan, ina-assist nila. As in, may nagmumotor sa harapan nyo kung magsa-service kayo, ha, ganyan. First time pala namin dito sa glass ballroom. So, hindi ko alam kung saan ang daan nito kasi mostly Cove at saka Grand Ballroom lang yung siniset upan namin. Before we start our work, nagko-conduct ng safety briefing ang Okada. Mahalagang procedure ito dahil nasa premises nila tayo. Pinapangalagaan nila hindi lang ang seguridad ng kanilang mga venue, kundi pati na din ang mga workers o supplier ng both client nila. Ay, ang ganda! Isa pa pala guys, wag na wag niyo kakalimutang bumili ng fire or flame retardant. Ito ay isang uri ng substance or coating or chemical na dinadagdag sa materials like textile, plastic, or wood. Ito, ang purpose nito ay to slow down, suppress, or prevent the spread of fire. So guys, bili muna tayo ng pagkain. Actually, may dala kaming pagkain, kaya lang boys kasi ang mga kasama ko. So, alam mo na, pag kasama ang mga boys,
malalakas kumain. So, dito sa Okada puwede kayong bumili dito sa Jollibee at sa may 7-Eleven dito. Ito, 'yan yung mga lalakaran niyo. So, samahan niyo ako maglakad. Naalala ko lang yung one time na nag-setup kami dito, as in super, super talaga ang pagod. Kasi nung nagse-setup kami, as in talagang inikot ko yung cove, mga mga 3 times. 3 times siguro na ikot ng cove. So, hirap na hirap ang lola mo 'no? Ganun pa man, wala sanayan lang sa ganitong trabaho, tsaka hindi mo naman bawal tayong magreklamo, alam niyo yun? Oh, at ganito yung Okada. Ih, time check, it's 8:30 in the morning. So, sabi ko kay client na kung puwedeng mag-breakfast muna ang team, tapos akyat na lang. So, estimated namin na matapos ang setup namin ng around 12 noon na walang problem. Para yun, alam mo yun, pahinga na lang. So, ayun nga guys, 'no? Ngayon papunta tayo ng, Pasay kasi ipi-pick upin natin yung ni-rent natin na ano, na upuan para sa celebrant later. So, dito, dahil medyo may kalakihan yung share na yon, hindi ako nag-invest para dun sa mga ganong props kasi um, wala na akong mapaglalagyan sa warehouse. At the same time, hindi siya ganun ka in demand. So parang nakakapanghinayang naman na mag-invest para doon. Ngayon, punta tayo ng Pasay tapos Makati para kunin yung ibang mga props na kailangan natin for this event. So, let's go! Ay naku, medyo nakaka-bad trip lang. Kasi ang daming waiting time, ang tagal ng biyahe, ang tagal ng daming antay, ang tagal ng mga tao. So, kanina kumuha kami ng upuan, kumuha kami ng mga extra flowers, ng mga hagdan kasi kanina pinagbawalan kami na gamitin yung hagdan na dala namin. Yung hagdan namin kanina parang 8 feet lang, hindi siya enough para dun sa sine-setup naming ceiling. Ngayon, 'di ba nai-stress ako. O gusto niyo pa rin bang mag-event stylist? Oh, grabe pa kainin. Ano, ito pa, ito. So guys, so ito na nga 'no, pauwi na tayo guys. Natapos din ang ating mga salamat Lord, Lord salamat talaga, ikaw 'to Lord. Alam niyo lagi akong nagsasabi na, kung hindi dahil sa Panginoon,
hindi 'to itong events namin na 'to, tagal na 'tong wala na. Kasi 'pag may mga problema talaga, nakakapang-ano talaga, yung parang gusto mong give up sa buhay. Kasi may mga glitches talaga halos lahat. Like yung kanina, ingress namin kanina, wala yung ano, so, ayun na nga 'no, lagi kung wala talaga si Jesus sa puso natin, sa mga ginagawa natin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hindi talaga nagwo-workout ang mga bagay-bagay. Like kanina, ayun na nga 'no, isa sa mga glitches namin naiwanan yung ID. So tandaan niyo guys ha, 'pag may mga setup kayo dito sa Okada, 'wag na 'wag niyong kakalimutan ang mga valid ID. UMID, passport, driver's license, Philippine ID, ganyan. Dapat valid, hindi puwedeng Xerox, hindi nila tatanggapin. Tapos yun, yung mga deliveries, yung mga ingress, alam niyo, ang laki-laki kasi siguro ng Okada. Yung kawawa naman si kuya. Ang laki-laki kasi siguro ng Okada. Pero nakakapagod siyang lakarin guys. As in super nakakapagod. Kung wala kulang yung strength mo, tapos pupunta ka dito tas puro lakaran, ay good luck sa'yo. Nakakaloka yung pagod. Ang sakit. Ngayon ko lang na anyway kanina medyo busy din. Tsaka wala naman ako masyadong ginagawa kanina kasi puro panlalaking trabaho talaga yung gawa kanina. However, yun nga nakakatuwa kasi, ah, hindi na ako masyadong kumikilos kasi alam na ng mga staff ng team kung ano yung gagawin nila. Ayun, so ngayon, tapos ang event, ang gagawin namin ngayon ay, pupunta kami ng dito, punta kami ng bahay, warehouse para magbaba ng mga gamit. Ibababa na namin 'tong mga gamit na 'to para maayos naman ng mga warehouse team. So, yun ang medyo may mga task sa events na dapat niyong i-consider kasi hindi niyo talaga kaya ng isa lang kayo. Hindi, negatives. Negatives. So, ang nakakatuwa lang dito kasi sa ginagawa natin ay, na-e-enjoy natin yung bagay-bagay. Pero yun nga, may mga times na nakaka-burnout din at 'pag na-feel mo yung burnout, ay naku guys, para kayong susuko na, may patutunguhan pa ba 'tong ginagawa na 'to? Kasi dito sa city, sa Metro Manila, ang dami mong puwedeng i-consider. Unang-una na dapat mo i-consider is yung traffic, yung dami ng supplier, mga kompetensya mo, 'yan mga ganyan. Pero kung yun, lahat yun na-overcome mo at nakaya mo naman, walang problema. Yun lang kailangan